tuta ng Malacanang at ambisyoso na hambog. Akala mo ay nasa kanya na ang puder at mas maalam pa mag-interpret ng batas kaysa mga mahistrado ng hukom. Hinggil dito sa hindi pa rin humuhupa na diplomatic tension sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China dahil sa pangingialam, pang-uupat at wala sa hulog na mga birada nitong mga ilang kupal at epal na mga senador na wala namang alam tungkol sa diplomasya, foreign relations, and foreign affairs program. At nangyayari po yan dahil pinababayaan ni Marcos Jr. na mangyari ito, no? Instead na siya ang pumagitna, pakalmahin po ang bangayan na ito at magkaroon ng limit. Allegedly ay si Marcos din na tumitira ng droga, no? So, yun po ang konteksto na halos lumuwa ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa sobrang sipsip at pagka-overacting ni Rapi Tulfo. Kaya nagtawanan na lang yung ilang nanonood doon sa hearing na yon sa kanyang pangbabastos at pangatake at pangiinsulto sa mga opisyalis ng kumpanya ng Facebook o Meta at ng iba pang social media platform. Ang tanong ng mga mamamayan, bakit gano'n na lang makareact si Rapi Tulfo? Hindi naman gano'n ang reaksyon niya at ng kanyang kapatid at ng iba pang mga kaalipores nila na senador kung ang pinag-uusapan ay ang malubha at malawakan, organisado at tuloy-tuloy na pandarambong at pagnanakaw at korupsyon sa kaban ng bayan na ang pasimuno si Marcos at si Romualdez. Bakit tahimik sila? Itong pangingialam ng wala sa hulog na pahayag na ginagawa ng kagaya po ni Tuta Sen, no? Tuta Sen ang tawag sa kanya kasi tuta ng Malacanang at ambisyoso na hambog. Akala mo ay nasa kanya na ang puder at mas maalam pa mag-interpret ng batas kaysa mga mahistrado ng hukom sa Korte Suprema kung makaasta itong si Tuta Soto. Siyempre, kasama dyan itong magkapatid na Tulfo na puno rin ng kahambugan at ng pagka-arogante. So, ito nga, sinagot na ngayon ng bansang China sa pamamagitan ng kanilang diplomatic mission ng kanilang Chinese Embassy sa Pilipinas, itong kabastusan ng mga pahayag na ginawa. Hindi lamang ni Commodore Tariela na nasabon tuloy ito sa Senado noong nakarang araw nang niremind siya ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi siya ang nagre-represent ng foreign relations program and the foreign affairs policy ng ating bansa. At dapat sumunod siya at hindi pangunahan ang direksyon ng pamunuan ng gobyerno, instead na siya ang mag-udyok ng tapang-tapangan at digma-digmaan at kunwari ay napakagaling niyang magtanggol ng interes ng Pilipinas, na instead na pakalmahin po ang tensyon sa namumuo na diplomatikong hindi pagkakaunawaan sa ilang mga opisyal ng gobyerno, lalo na po itong mga pakialamero, adilantado at hambog ng mga senador na akala mo ay sila ang namumuno ng gobyerno kung makaasta, no? At yan nga, sabi ko, pinababayaan lang ni Marcos Jr. dahil walang bayag na manindigan itong presidente na si Marcos Jr. para pagsabihan itong sila Tuta Sen Soto, itong sila Rapi Tulfo at sila Tariela, nasabihan sila na sumunod kayo sa policy ng gobyerno dahil hindi kayo ang nagre-represent ng ating bansa, ng Republika ng Pilipinas pagdating sa foreign relations. Subalit hindi ginagawa ni Marcos yon. Panay pa rin ang banat ng wala sa hulog at baluktot na mga pananaw at propaganda nila Tariela, nila Tito Soto at nito nila Rapi Tulfo at iba pang mga pakialamero na epal at kupal na mga politiko sa Senado. Kaya, sumagot ang China sa pamamagitan po ng pahayag ng kanilang Chinese Embassy in the Philippines. Sabi nila, bastos kami na ipinagtatanggol namin ang interes ng China, ang interes ng aming gobyerno, ang interes ng aming mga leader na binabastos ng inyong opisyal. Hindi kami pwedeng sumagot at hindi kami pwedeng pumuna. Kayo lang ang pwedeng umatake. Kung bastos kami sa tingin nyo dahil naninindigan kami ng naaayon sa diplomatikong karapatan namin
bilang isang malayang bansa na may malayang ugnayan sa Pilipinas, ano ang tawag sa ginawa nyo? Na sinigawan nyo ang aming mga diplomatic officials ng get the fuck off, no? Itong mayabang na si Rapi Tulfo at itong si Erwin Tulfo. At itong sinasabi ni Tito Soto na ipadeklara niya na persona non grata at ipasarado ang Chinese Embassy, pati itong si JB Ejercito, na sa tingin mo, kung pakinggan mo sila, parang mahal na mahal nila ang bansang Pilipinas, no? Kung makaasta sila, pero tameme at tahimik at konsentidor sa pandarambong at malawakang korupsyon at pagnanakaw na nagaganap sa administrasyon ni Marcos at Romualdez. Peke, mga ipokrito, mga kababayan, no? Pero, hindi lang po yan ang epekto niyan, sinabi ng China, na kung tinatawag nyo kaming get the fuck off at ipapadeklara nyo kaming persona non grata, ang aming official diplomatic mission sa Pilipinas, sa tingin nyo papayagan din namin yan na walang kaakibat na reaksyon mula sa gobyerno ng China. Huwag nyong kalimutan na mayroong mahigit 500,000 na mga manggagawa na nagtatrabaho ng mga Pilipino sa China, sa Macau, sa Hong Kong. At huwag niyong kalimutan na ang number one trading partner niyo, lalo na sa import, ay China. Ang number one na bumibili ng nickel ninyo, sabi ng China sa kina Soto, maliban sa employment na napakalaki ang ibinibigay ng China, kung ikukumpara sa benepisyo sa trade and investment na nakukuha ng China sa Pilipinas, alalahan ninyo, ang pinakamalaking market nyo ng pinya, durian, saging, kape, nickel, at iba pang mga negosyo, China. So, bakit nyo kami tinatrato ng kabastusan? Wala na sana itong paghaba pa o pagiging matagal na umiiral itong kabulastugan ng mga ilang senador sa pangunguna itong pakialamero at hambog na si Tito Soto, na akala mo alam niya ang kanyang pinagsasabi pero baluktot at wala sa batayang tama, wala sa batayang lohikal, no? Kung si Marcos mismo sinisita sila at pinagsasabihan silang tumahimik kayo kasi ako bilang presidente at inihalal ng taong bayan, ako ang chief architect ng Philippine Foreign Relations Policy and Foreign Affairs Program. Hindi kayo. Kaya sumunod kayo sa kung anong direksyon na dala ng gobyerno, no? Lalo na itong ang abusado sa kanyang mga pagpapahayag na si Tariela ng Philippine Coast Guard, no? Akala mo siya na ang Secretary of Foreign Affairs ng gobyerno kung makaasta. At parang siya lang nakakaalam sa pagtatanggol kunwari sa interes ng Pilipinas sa paggamit niya ng propaganda na inuudyukan naman ng Central Intelligence Agency ng Amerika, no? Propagandista at asong tagapagtahol ito ng Estados Unidos sa Pilipinas, itong si Tariela. So mga kababayan, sinagot ng China, kung binabastos nyo kami sa instead na tayo ay nakikipag-usap ng maayos, what do you expect us to stand for? Lulunukin namin ang pangbabastos ninyo, kayo lang ang pwedeng mangbastos, kayo lang pwedeng mang-atake sa aming presidente, sa aming gobyerno, sa aming bansa. Nakisawsaw pa itong banal na aso, santong kabayo na si Benny Abante. Ang China daw, mahihirap ang mga tao doon. Ang mga leaders lang daw ng Politburo o ng pamunuan ng Communist Party of China ang mayayaman, bugok. Hindi nag-aaral ng kasaysayan. In the history of the world, sa loob ng 50 years, mga kababayan, even the United Nations Development Program, UNDP, and even all other governments, no, even sa sukatan ng pagtanggal at paglaban sa kahirapan, ang bansang China was able to pull out 800 million of their people out of absolute poverty. Take note of the word, absolute poverty. Nagbabasa ba ito si Benny Banal na Aso Santong Kabayo ng ilang mga economic and financial journal para maintindihan niya that in the last 50 years sa ating mundo, China was able to uplift and pull out from absolute poverty 800 million of their people. At ang China ay engineering marvel po. Mas inabansihan pa ng China ang Amerika pagdating sa pag-construct ng mga transportation mode and public transportation sa China, at hindi pa nagagawa ng Amerika, nagagawa na ng China in terms of technology and engineering advancement, no? Sino bang unang nakatuklas at nakapagpabuo ng clinically operational
na vaccine sa COVID-19. China din pong nauna, mga kababayan. At pilit na sinabotahe yan ng malalaking mga pharmaceuticals na mga kumpanya ng Amerika dahil naunahan sila ng China. At sabi ni Benny Abante, naghihirap daw ang mga tao sa China, bugok. Hindi ka nga nag-aaral ng kasaysayan, aralin mo muna ang kasaysayan, mga kababayan, bago ka magsalita at magyabang. At ang mga tao doon ay walang kalayaan. They have their own system, they have their own culture. So wag mong sukatin ang kultura at ang kabugukan at kabulukan mo sa kultura ng China. So kung sinasabi mo na bulok sila, anong tawag mo sa gobyerno ni Marcos? Na nagpapalaganap ng trilyon pesos na pandarambong at pangungurakot, no? Tarantado talaga at kunukoy itong si Benny Abante, buhay banal na aso, santong kabayo, nakidagdag pa. Mali-mali pa ang propaganda, mga kababayan. In terms of technological advancement, hindi pa huhuli ang China po sa buong mundo. Kung bugok ang China, kagaya ng pananaw at baluktot na mga wala sa hulog at hinugot sa basurahan na pananaw ni Benny Abante, eh bakit ang China ang major trading partner ng 120 countries in the world? Benny Abante. Bakit China ang major trading and economic partner ng 120 countries of the world? Akala ko bulok ang China. O, di ba? Huwag kang kumain ng siupaw, siumay, hupya at mga lumpia Shanghai. Baka mabilaukan ka sa kaipokrituhan mo. Ganyan po ang mga pinababayaan ni Marcos na maglabas ng pang-uupat na mga propaganda kagaya ni Benny Boy Banal na Aso na kisawsaw pa at nagpropaganda laban sa China. Hindi man lang nagre-research na ang China ang may pinakamalaking achievement in terms of uplifting people of their country mula sa absolute poverty. 800 million of their people were taken out of absolute poverty. Wala daw housing program sa China. Sa China po, hindi ka makakakita ng pamamalimos. Bawal po yon. If they have a different political system, dahil under sila sa one-party rule ng Communist Party sa kanilang gobyerno, at tinatanggap ng kanilang mamamayan yon, wala kang pakialam doon, boy banal na aso, Benny Abante. Kaya huwag kang magmarunong sa mali-mali mo at walang pinaghugutan na tamang research sa history ng mga propaganda commentary mo laban sa China. No? Mga kababayan, kasi nililihis mo at nililigaw mo ang taong bayan, nanguupat ka pa ng anti-China sentiment sa mamamayang Pilipino instead na ayusin at magdialogo at maging diplomatiko ang pagkikipag-ugnayan natin. Bugok din kasi itong si Marcos, no? Hindi po nagpapaliwanag, hindi niya sinisita itong si Tariela, itong si Benny Abante, itong si Tito Soto, itong magkapatid na Tulfo, sa pangingialam pati itong si JBL Sito. Ang dami sa panahon ni Rodrigo Duterte. One communication line lang pagdating po sa foreign relations and foreign affairs. Not just in our relationship with China, but also in the rest of other countries. Dahil ang chief architect sa pagsusulong ng pangunahing mahakbang para sa foreign affairs, foreign relations, and international relations sa mga bansa ay ang Pangulo lamang kung matino at maayos ang pag-iisip na sa matinong utak ang namumuno ng gobyerno, hindi magkakaroon ng mga bulastog at mga kulokoy na kagaya ni Commodore Tariela, yung Itbulaga Senator Tito Soto, yung magkapatid na hambog na Rapid Erwin Tulfo at itong pakialamerong banal na aso santong kabayo na si Benny Abante. Kung sila po ay pinagsasabihan ni Marcos na tumigil kayo, makinig kayo kung ano ang foreign affairs direction ng gobyerno sapagkat yan ay function ko bilang presidente. Huwag niyong pangunahan. Pero hindi ginagawa ni Marcos dahil walang paninindigan at walang alam sa pagiging presidente. Kaya po, medyo may pitik na ang statement ng China. Sabi niya, alalahanin niyo, hundreds of thousands of your people are working in Chinese or in China territory. Macau, Hong Kong, and China. At ito bang mga senador na ito na puno ng kahambugan at walang galang sa pang-diplomatikong ugnayan ng China at ng Pilipinas, kaya nilang bigyan ng trabaho ang almost 500,000 Filipinos na nagtatrabaho sa mga teritoryo ng China, Macau, Hong Kong at sa China mismo? Sino magkakaroon ng kapasidad na buhayin ang kanilang mga pamilya? Hindi yata naisip ito ni
nila Tito Soto nagsasalita ng tagos sa ilong at hindi nanggagaling sa utak. Kaya nakakabahala po ang mga statement na ito na sinasagot ng China. At sabi nila, handa silang ipasarado ang kanilang embassy sa Pilipinas at lumala ang ugnayan sa atin sapagkat hindi nila kawalan yun. Kawalan yun ng Pilipinas. Sino po ang magbibigay ng alternative na trabaho, kabuhayan sa almost 500,000 Filipinos na nagtatrabaho sa teritoryo ng China? Si Tito Soto, si Benny Abante, at ang mga kabalahibo nila Rapi Tulfo? At sino po ang papasan ng mga epekto nito kapag inipit ang ating negosyo? At ang China ay tuluyan ng lumayo sa atin. Lumayo na nga sila in the last 3 years of Marcos administration. 2.1 million Chinese tourists every year on the average ang nawala sa atin. And that is equivalent to $1.8 billion of income. So hindi ba yan alam nila, Tito Soto? Posibleng hindi nila alam dahil hindi naman nagbabasa at nag-aaral siguro mga ito. Panay ngak-ngak lang dahil grandstanding ang ginagawa para lang mapansin sa media na wala namang laman ang sinasabi kundi baluktot na mga hugot sa basurahan na uri ng ideya at impormasyon, no? Kagaya ng pangbabastos niya sa Korte Suprema, no? Sinagot din siya ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sabi niya, ang problema sa mga politiko, bagamat elected sila, pero hindi automatic na naintindihan nila ang mga prinsipyo ng batas, ang prinsipyo ng demokrasya. Samantalang ang hudikatura, ang Korte Suprema, ang kanyang institusyon ay nakasandig sa pag-aaral, pagyakap at pagpapatupad ng batas. At yan ang kanyang mandato. Hindi lang batas, kundi pati katarungan. Kaya sila nagbabalanse ng poder at kapangyarihan sa gobyerno sa loob ng ating tinatawag na constitutional Republican democracy. Mukhang kailangan mag-enroll ni Tito Soto at na magkakapatid na Tulfo at sila JB Ejercito at Benny Abante sa tinatawag na Political Science 101. Basic po yan sa government functions. So, ang patuloy na mga ginagawang pangatakit, panguupat ng ilang senador sa pangunguna ni Tito Soto at ang kanilang anti-China na propaganda, hindi po nagbibigay ito ng positibong pananaw ng China hinggil sa ugnayan sa atin. At huwag nating kalimutan, the biggest import source of the Philippines in the last 10 years ay China. The biggest market for our nickel, minerals yan sa paggawa ng bakal, ang bumibili sa atin ng barko-barko na nickel ay China. Ang pinakamalaki na bumibili ng ating mangga, durian, at pati na po pinya at mga kape, ang malaking market natin China. At wag nating kalimutan, kalahating milyon ng mga Pilipino almost nagtatrabaho sa Macau, sa Hong Kong at sa China mismo. So ano po ang kahinatnan nito ng tapang-tapangan at kahambugan nila Tito Soto, nila Erwin Tulfo at nila Rafi Tulfo, at pati po itong si Benny Abante na nakisawsaw? Kung hindi po ito pagitnaan ni Marcos at pagsabihan sila, pwede ba kumalma muna kayo? Sapagkat hindi natin kalaban ang China. Neighbor natin yan. At kung ano man ang hindi pagkakaunawaan sa mga diplomatikong naging pahayag, let me handle it as president of the country and as head of the government and as head of state ng bansang ito. Hindi kayang gawin ni Marcos Kaya po, tudo ang bangayan ngayon sa tensyon na diplomatiko na dapat ay napag-uusapan, nagkakaroon ng dialogo. Subalit hindi nangyayari dahil pinapabayaan ni Marcos, no? Hindi po niya ginagampanan ang kanyang functions bilang chief architect and head of state and head of government para pangunahan ang tamang direksyon ng foreign relations and foreign policy sa foreign affairs. Kagaya po ng nangyayari ngayong hidwa ang tensyon sa diplomatikong relasyon ng China at Pilipinas. So, abangan po natin, no? Kasi medyo maanghang na ang sabi ng China kung bastos kami sa pagsagot at pagtatanggol sa aming gobyerno, sa aming mga leaders, na binabalahura nitong tarantadong Tariela na akala mo siya ang nagmamayari ng gobyerno sa kanyang pagiging botangero, Barker style at induced by CIA propaganda na mga agitation kontra China.
at ito nagkisawsaw pang ilang senador. Sabi ng China, wala kaming karapatan na ipagtanggol ang aming bansa, ang aming leaders, just because mga senador kayo, o just because si Tariela ay kinokonsente ng gobyerno, hindi kami pwedeng pumuna. Medyo malakas po ang dating ng pahayag na yon ng China, at sinabi nila, huwag niyong kalimutan na maraming ugnayan sa kalakalan, sa export and import, sa trade, and even sa politika at pangseguridad ang mapektuhan kapag hindi natin ito maayos sa pakikipagdialogo at diplomatiko na paghandle ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. So dapat mag-set aside na, no? Magtumabi na at tumahimik itong mga butangero na senador at itong pakialamero na wala naman sa hulog at bupol sa kasaysayan na si Benny Abante, upang pumagitna dapat dito ang Department of Foreign Affairs. Pumagitna dapat si Marcos Jr. sapagkat yan ang kanyang tungkulin, yan ang kanyang obligasyon, yan ang kanyang poder na ibinigay sa kanya. Pero pag hindi niya gagampanan ito, talagang patungo ito sa paglala at paglubha ang tensyon sa hidwaang diplomatiko sa pagitan ng China at ng bansang ng Pilipinas, at pwedeng maapektuhan po ang malalaking repercussions or backlash sa trade, sa labor situation ng ating kababayan, sa negosyo, at pati na po sa pangseguridad na ating relasyon sa China na pwedeng tumindi at lumalim po ang mga hidwaang ito. Kaya tama lang na pumuna tayo na dapat ang tawag dito kay Soto, kay Rapi Tulfo, kay na JB Ejercito, kay na Pangilinan, shut up. Hindi kayo nakakatulong. Kayo ang sa sobra nyong epal at kopal at sa sobra nyong grandstanding, pinapalala nyo ang sitwasyon sa pagitan ng China at Pilipinas at inuudyokan nyo ng lituhin at linlangin ang pananaw ng taong bayan sa paggatong nyo ng anti-China na mga sentimiento na alam po natin, mga kababayan. Yan ay udyok, yan ay pinupunduhan, yan ay ginagatungan ng propaganda ng Amerika, ng Central Intelligence Agency, para gamitin tayo as proxy or substitute sa kanyang pakikipagtunggali sa China. Na ang kulukoy na gobyerno ni Marcos at mga alipuris niya, kagaya nito nila Tito Soto at nila Abante, at ng mga pakialamerong grandstanding na politiko, ay nakikisawsaw pa para palubhain at palalain ang ugnayan ng China at Pilipinas, instead na maghanap ng diplomatiko at maayos na pakikipag-ugnayan sa bansang China, which is our neighbor, na mas malaki ang magiging pakinabang at mas matiwasay at mapayapa ang ating ugnayan at magiging panatag ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga nagtatrabaho sa China, sa Hong Kong, sa Macau, kung hanapan po natin ng diplomatiko at maayos na pakikipag-usap at tumigil na ang mga butangero at pakialamerong ito na kagaya nila Soto at Abante. Mga kababayan, kamakailan lamang po ay parang maghuramentado at parang lumabas sa kanyang balak, no? Si Rapi Idol daw Tulfo, no? Parang mag-Incredible Hulk siya, no? Sa pagkagalit niya nang sinisigaw-sigawan niya at dinuduro-duro sa Senado ang mga opisyal ng Meta. Ang Meta po, ito yung kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng Facebook platform sa social media. So galit na galit siya pati sa mga taga-TikTok, no? Siguro mga country representative yon ng kumpanya ng Meta at TikTok sa Pilipinas at ng mga social media platform, na parang luluwa ang mata niya na kulang na lang sugurin niya at pagbugbugin niya. Bakit daw hindi natatanggal kaagad at patuloy pa rin nagiging viral at kumakalat ang di umano ay viral sex video ni Marcos, ni Lisa Araneta, na itinuturo ng ilang vloggers kagaya ni Maharlika at nila Dean Chase, pati po itong allegedly ay si Marcos din na tumitira ng droga, no? So yun po ang konteksto na halos lumuwa ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa sobrang sipsip at pagka-overacting ni Rapi Tulfo. Kaya nagtawanan na lang yung ilang nanonood doon sa hearing na yon sa kanyang pangbabastos at pang-atake at pang-iinsulto sa mga opisyalis ng kumpanya ng Facebook o Meta
at ng iba pang social media platform. Ang tanong ng mga mamamayan, bakit gano'n na lang makareact si Rapi Tulfo? Hindi naman gano'n ang reaksyon niya at ng kanyang kapatid at ng iba pang mga kaalipores nila na senador kung ang pinag-uusapan ay ang malubha at malawakan, organisado at tuloy-tuloy na pandarambong at pagnanakaw at korupsyon sa kaban ng bayan na ang pasimuno si Marcos at si Romualdez. Bakit tahimik sila? Bakit tamimi itong si Rapi Tulfo? Kagaya ng kanyang pagporma-pormahan, sa una lang pala yung investigasyon niya sa sinasabing sinisindikato ng PCSO nila Mel Robles ang mga bulahan at resulta ng loto sapagkat pinagkakakitaan ng sindikato nila Marcos ang PCSO, yung mga lottery, no, ang draw. Unang hirit lang nang binisita siya ni Mel Robles, ang PCSO General Manager, biglang natameme, no, si Rapi Tulfo. Dito sa malawakang iskandalo ng tinatawag na crime of the century, itong plunder and corruption na ginawa nila Marcos at Romualdez with more than 1 trillion pesos na nawawala sa kaban ng bayan, lalo na sa flood control projects na ginawang ghost projects. Karamihan, walang imik, walang boses, naging pepe, bulag at bingi itong Rapi Tulfo na sobrang sipsip sa paghalik sa talampakan ni Marcos, no? Of course, for political favor, and alam natin yan. May mga proyekto, mga pondo yan na nilalabi itong kolokoy na ito. Yan ang kalakaran dyan eh. At nagmamagaling, siyempre, grandstanding, may mga media eh. Ang tanong, bakit ikaw ang nagre-react? Hindi nga nagre-react, ini-ignore ni Marcos at ni Lisa Araneta itong mga ibinubunyag at pinapanindigan ng dalawang vloggers na ito na si Maharlika at si Dean Chase sa Amerika, na hawak nila daw ang ebidensya di umano sa mga sex videos na ito at sa mga aligasyon ng pagdudurog ng droga ni Marcos sa Amerika at ng kanyang grupo noong nakaraang taon o the other year, no, yung 2024. So bakit hindi nagre-react dito nang ganon katindi si Marcos at si Lisa Araneta, samantalang kung makareact si Tulfo, wagas na wagas. Hindi ka nga nakapyok ng ibinulgar ka ng isang sexy babes, no? Sa Viva Max na nagbibigay ka pala ng tip ng how much? 350,000. Pero kung makaasta ka ay napaka maawain mo, napaka malambot ang puso mo sa mahihirap. Gimmick mo lang yun para pagkakitaan ng mahihirap. Ginagamit mo yun sa social media mo. Ang tanong ngayon sa iyo, ano ang mayroon dito sa mga sinasabi ni Maharlika at nila Dean Chase? Bakit ganon ka makareact? Bakit atat ka na buljakin ang taga-Facebook management sa Pilipinas dahil hindi natatanggal ang video di umano na sabi mo fake? Bakit fake? Ikaw ba ay may forensics digital capacity? Ikaw ba ay pinailalim mo ba yon sa forensic security analysis? Bakit nasabi mong fake? At ang malaking tanong ng taong bayan sa iyo, maliban doon sa sinabi ko kanina, mga kababayan, na hindi ka nga makapag-react ng maayos at matino, ng may tamang paninindigan hinggil sa pagkukundina dapat na ginawa nyo at pagsingil ng pananagutan mula kay Marcos at kila Romualdez sa mahigit 1 trilyong pesos na pinagnanakaw nila at pinagdurubo sa kaban ng bayan. Maliban doon at mamimi ka na at pipibulag at bingi kayo, bakit ikaw ang dapat magpaliwanag? Ano ka ba? Inutusan ka ni Marcos? Inutusan ka ni Lisa Araneta na ikaw ang mag-atake sa Facebook at sa YouTube o sa mga social media platform? What is your role? Kung maka-react ka, parang wagas na wagas, ano? Subalit, alam natin na yan ay pagsisipsip lamang. Wala namang ibang dahilan kundi ang pagpapasipsip mo kila Marcos at kila Romualdez. But the question is, if indeed fake yan, sabi mo, na hindi mo naman ipinadaan sa forensic security analysis and evaluation ang sinasabi mong video, o bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso? Dahil ikaw naman ang gustong umarte-arte dyan, na parang ikaw ang pinagbigyan ng otoridad para maging tagapagtanggol ni Marcos at Lisa Araneta sa malala at nakakahiyang iskandalo na yan.
O ba't di ka magsampa ng kaso? Laban sa Facebook o Meta, laban sa Google, laban sa TikTok, at habulin mo si Maharlika at si Dean Chase kung ikaw ang nagsisilbing representante ni Marcos at nila Lisa hinggil sa issue na ito. Pero wag mong gamitin ang tapang-tapangan at kabastusan mo sa Senado sa pag-atake mo dito sa mga representante ng Facebook company na ito, ang Meta, at mga kasama nila para ipakita mo na may otoridad at poder ka. Tamimi ka naman pagdating sa totoong issue. Yun nga, sa PCSO, hindi ka naman nakaporma doon sa investigasyon mo. Wala na. Nawala na parang bula, no? Pinagtawanan ka tuloy ng taong bayan. Binibiro ka tuloy na maleta ba? No? So, ito talagang mga Tulfo brothers, at lalo na si Erwin Tulfo at si Rapi Tulfo, ginagamit nila ang Senado para sa kanilang personal na pangpolitikang agenda, hindi para isulong ang kabutihan ng taong bayan. Siyempre, alam naman natin po, nag-aambisyon yan si Rapi Tulfo na either maging vice president o maging presidente din. Kagaya ng kapatid niya na si Sylvester Bendalo Tulfo. Sylvester dahil yan pong ginamit niyang pangalan sa questionably fraudulent application and acquisition niya ng US passport na isinurrender niya dahil na-booking siya na may iba pa pala siyang passport at hindi pa malinaw kung ano ang kanyang status sa pagkakuha niya ng fraudulent and anomalous US citizenship niya. Kaya Erwin Sylvester Bendalo Tulfo. Nagsama talaga itong mga kulukoy na to sa Senado, no? Pati yung kanilang Senate President, Itbulaga Senator din, mga kababayan. Now, let's go dito sa pananahimik ng Malacanang. Bakit hindi sila nagsasampa ng kaso o ano pa mang hakbang na mapanagot kung mayroong ginawang kriminal na mga aksyon sila Maharlika at itong si Dean Chase na mga vlogger na nakabase sa Amerika, o bakit walang kaakibat na legal action si Lisa Araneta at si Bongbong Marcos Jr. kung hindi totoo at ginawan sila ng malisyoso na mapanira na uri ng mga material sa kumakalat kunwari na sa social media na video nila ng isang male prostitute na binayaran di umano, na in-interview pa ni Dean Chase ang kanyang naka-half exposed lang ang mukha, at lumalabas na mayroong mga iba pang ebidensyang hawak itong si Dean Chase at itong si Maharlika, kung kaya malakas ang loob nila na ipaghamunan o makipaghamunan kay Marcos at kay Lisa na sige, kasuhan nyo kami para magkaalaman sa korte. O bakit hindi yan ginagawa, Rapi Tulfo, na mag-asawang Lisa at Marcos Jr.? Kung indeed ang sinasabi mo ay walang humpay ang paninira sa mag-asawang ito, hindi naman po kagagawa ng taong bayan yun, you know? Kung may kumakalat na mga videos kagaya po ng pagdudurog ng droga ni Marcos Jr., kagaya po nitong sinasabi ni Rapi Tulfo na pinababayaan lang ng Meta, ng Facebook platform at iba pa pong mga social media platforms ang pagpapahiya sa presidente. Aba, naapektado ka, ha? Pinapahiya nyo rin ang presidente ng China. Pinapahiya nyo ang ibang mga leaders ng ibang bansa, lalo na sa China. Tapos ngayon, kung kumakalat itong video na hindi naman kagagawan ng iba pa, kundi mismo ito ay mga naka-identify na mga vloggers, bakit hindi kayo gumawa ng hakbang legal upang mapanagot at maparusahan nyo si Maharlika at itong si Dean Chase? If indeed you are so concerned, like the way you are overacting, OA na OA, dito sa pagtatanggol mo kay Marcos at kay Lisa. Mga kababayan, may kasabihan po tayo na kapag totoo, ay pwede namang patayin mo na lang sa pamamagitan ng pananahimik. Dahil wala ka namang maipaliwanag, at kung nagpaliwanag ka pa dahil totoo, magsisinungaling ka. At kapag nagsinungaling ka, mabibisto ka. Yan ba ang sitwasyon ni Marcos Jr.? Na mabibisto siya at marami pang makakalkal sa kanya kapag nag-engage siya sa public discourse and public discussion laban kay Maharlika at dito kay Dean Chase na ito. So, kaya minabuti nilang i-ignore para sa pag-akala na ito ay mawawala din. Subalit, nagmamaktul at halos magoromentado si Rapi Tulfo
nang sinabi niya na nandyan pa rin, makikita pa rin sa social media ang kumakalat ng mga videos na ito na nakakapanira sa pangalan, integridad, hindi lamang ni Marcos Jr., kundi ng ating bansa. Dahil siya ang presidente at pinuno ng ating gobyerno at ng ating buong bansa. E ang tanong, bakit hindi nga nagre-react? Hindi nagpapaliwanag si Marcos Jr., bakit patuloy na kumakalat ang ganitong iskandalo laban sa kanya at sa kanyang asawa? That is the main question. Eh bakit ang nagre-react ng overacting sila Tulfo? So, may katanungan ngayon ang taong bayan, siguro totoo, ang pagbubunyag na ginawa nila Maharlika at nila Dean Chase hinggil po sa sex video group scandal and drug groupie scandal nila Marcos at nila Lisa Araneta sa Estados Unidos. Huwag nating kalimutan na inignore din po ni Lisa Araneta at nila Marcos kung bakit namatay at mayroong findings ang coroner, parang medical legal officer yan, doon sa Amerika, sa San Francisco yata ito, sa Amerika, nang mamatay po itong si Paulo Tantoco. Kasama sa entourage ito ni Lisa Araneta at ang labasan po ng mga impormasyon ay drug overdose at may group sex pa. So mukhang na-exhaust. So sa sobrang pagod ay nagkaroon ng cardiac arrest dahil kargadong-kargado ng droga. So nagpaliwanag ba dito si Marcos Jr.? Hindi. Nagpaliwanag ba dito si Lisa Araneta? Hindi rin po. Inantay lang nilang mag-die down ng issue at matabunan ng iba pang mga sumusulpot na mga issue at iskandalo upang nang sa ganon ay hindi nila mapanagutan ang mga ganitong uri ng nakakahiya at kalapastanganan na uri ng pagkakasangkot sa iskandalong ito. Ito na naman, itong kay Dean Chase at kay Maharlika, ang nagre-react si Rapi Tulfo. At yan po, sabi ko, ay tatlong bagay nagpapasipsip, may hinihingi na pabor at pondo at proyekto, at ang pangatlo ay talagang nasa nature o ugali na ni Tulfo at ng kapatid niya ni si Erwin ang mag-grandstanding kahit baluktot at bulok ang mga pananaw at ideya na kanilang binibitbit. Ayan, mga kababayan. So, abangan natin po kung ano ang hakbang na gagawin nila Marcos at Lisa Araneta dito sa panawagan ngayon na sagutin at ipaliwanag nila kung bakit sila palaging nasasangkot sa iskandalo ng group sex, may mga prostitute na ina-hire, at droga every time na may mga travel sila, lalo na po doon sa Estados Unidos. What are the organizations or what are the groups na nakakasalamuha nila outside of the official function niya during the time na siya ay presidente? Sa gabi o sa madaling araw, sinasabi nila Maharlika at Dean Chase ay nagkakaroon sila ng mga party ng cocaine at iba pang droga at may mga male prostitute na nagsiservis kina Marcos Jr. Mga seryoso po yan na aligasyon. Seryoso yan na akusasyon mula dito kay Maharlika at kay Dean Chase. Ngunit hindi natin nakikita ang seryosong reaksyon din at kahit man lang magpaliwanag at sumagot si Marcos Jr. at pati ang asawa niya na nasasangkot dito dahil siya po ay presidente ng bansa at nadadamay at nadadawit ang integridad ng ating gobyerno at ng ating buong bansa kung mananatili po ang ganyang uri ng iskandalo na nakadikit sa pagkatao ni Marcos at ng kanyang asawa na si Lisa Araneta. The best thing to do is to explain. And if these are not true, and then panindigan mo na hindi totoo, habulin mo Marcos Jr. and Lisa Araneta, habulin nyo ng kaso at iba pang hakbang legal upang mapanagot nyo si Maharlika at si Dean Chase dahil sina-challenge kayo na kaya nilang patotohanan ang kanilang mga sinasabi na mayroong naganap na sex group orgy sa group sex scandal, nag-hire ng mga prostitute, $40,000 per male prostitute, at iba pa na mga ebidensyang ipinapangalandakan ni Maharlika at ni Dean Chase, subalit ayaw i-confront ni Marcos at ni Lisa. At ang umatake in behalf of Marcos Jr. and Lisa Araneta, itong si Rapi Tulfo.
na puno din po ito ng mga pananagutan na hindi pa niya naipaliwanag din sa taong bayan. Subalit ngayon, dumadaan po sa kanya ito pong mga pagtatanggol kay Marcos at kay Lisa, kung kaya gano'n na lang siya makareact na parang maguramentado siya sa sobrang OA niya doon sa mga opisyal ng Facebook or Meta at iba pang social media platform dahil sa tingin niya hindi seryoso daw na protektahan si Marcos at ang kanyang asawa kung bakit tuloy-tuloy pa rin na nakikarry o na isi-share at kumakalat pa rin ang naturang, sabi ni Rapi Tulfo, fake videos yun. Ikaw na naman nagsasabi na fake yun. Unless there will be an authority or an organization na magdideklara kung ano ang status ng sinasabi na yon na videos at mga ipinakita ni Maharlika at Dinchase, until then na walang counter rebuttal and scientific finding na fake yon, according to the position na sinasabi ni Rapi Tulfo, mananatili ang pagdududa sa kaisipan ng mamamayan that indeed nasasangkot sa ganitong karumal-dumal na iskandalo sila Marcos at ang asawa niya every time na sila ay may travel abroad, may drugs, may party and group sex. So, yan ay katungkulan ni Marcos na ipaliwanag sa taong bayan at panagutan ang kanyang mga pagkakamali na ito dahil nga hawak, ayon kay Maharlika, hawak nila ang ebidensya na mayroon sila, kaya sila malakas ang loob na hinahamon si Marcos at si Lisa na magsampa ng kaso lalo na sa Amerika, mga kababayan. So siguro hindi nakatiis si Tulfo, kaya siya ang nag-arti-artihan na parang tagapagtanggol ni Marcos at ni Lisa Araneta. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, nawala ba ang pagdududa ng taong bayan na naghahanap ng kasagutan at pagpapaliwanag mula kay Marcos Jr.? Dahil hindi po ito ang unang mga pangyayari na mayroong iskandalong kinasasangkutan si Marcos at ang kanyang asawa. Now, ang question ng taong bayan, bakit? Hindi pwede magmaang-maangan, hindi pwede mag-angas-angasan si Marcos at sasabihin nila wala kaming tungkulin na magpaliwanag sa tao. Dahil fake yan at hindi totoo. No! People are starting to doubt itong counter-attack ng propaganda nila Tulfo na fake yun. Kung fake nga, bakit walang aksyon upang mapanagot ang kriminal na ginawa nila Maharlika at Dinchase kung sa tingin ni Marcos at ni Lisa ay totoo na tama ang kanilang pag-deny, di may pananagutang kriminal. Kung ganon, sila Maharlika at sila Dinchase. At hindi yan kayang i-provide na mga kasagutan ng sip-sip na mga pahayag na ginawa ni Rapi Tulfo na sobrang bilib din sa kanyang sarili at naging sip-sip na ng tulo-todo kay Marcos para lamang manatili ang political favors and other benefits na nakukuha nila mula sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Mga kababayan, abangan po natin ang susunod pang mga episode ng video analysis at video talakayan ni Ka Eric. And by the way, tumaas na naman muli ang average rating of approval and trust ng mga Pilipino kay Sara Duterte among all officials of government. Nilampaso niya si Marcos Jr., sila Romualdez at iba pa. And the highest official with highest rating in the trust and approval rating na ipinalabas ngayon ng SWS ay si Sara Duterte.